Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong panayong gisubay. At tagan ng katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. PRO7 Action Files. May hapon kanatong tanan, kumusta? Welcome sa atong programa ang PRO7 Action Files. Kini gihapon yung ubos nga lagad Dennis Rigner Tabar mo'y makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 3 karong hapuna. Sama sa gihapon mga higala atong kauban natay partner pero dili mo ato ang naandan nga partner mga higala tungod kay busy kayo ang ato ang partner gyud no nga tuwa pa kunos buhol mag isa kaabot siguro o tungod baka kay giundang ng biyahe paingon dito sa mga arong mga orasa dito sa kuan kanang Bohol. Daghang kayong mga biyahe sa Bohol may gala nga gipang cancel na no. Mo na nga to ang partner karon may gala dili si Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagari Rayos kundi ang iyang backup sukad pa kaniadtog hangtod karon nya naa gihapon sa to ang tulumanon naa man sa pirmi no mampaminaw ra man ni siya sa lingkod diha nya siya to sa Pika Studio monitor no pero karon kami mo partner gid mo ni siya ugwas ma'am Rayos siya mo ay mupuli mga higala. No? Wailain kung dili si police gyapon pero mas nailhan ni siya nga si Boy Maksoy. Sir Maksoy, good morning. Or may hapon. Mayong hapon, Sir Dennis. May hapon sa tanan nga mga naglantaw sa tuayang programa karon ang PRO7 Action Files. Daghan kay salamat Ma'am Rayo sa imong gihatag nga kahigayunan. Nya wa ka maka-attend karon Ma'am kay nakalingkod nagyo ko. Ataw karon mahigalang Miyerkules, Abril 8 tuig 2026 unya standby mo diha tungod kay grabe kanindot ang ato mga bisita karon na Sir Dennis. Informative kaayo di, daghan kaayo silang pagkatunan kay labi na nga gikan sa recruitment padung ta dito sa RIA Sir Dennis. Oh, gikan recruitment padung sa pagsilutan. Oh. gikan pagdawat na sila. Gikan pagdawat gadto pagkapulis, gadto pagkataktak. Nindot kay sa di pa sila mapulis kay na sila asa sila padong magbinuang sila or magtinarong sila. Correct. Sige, karong nga po na may gala nga to ang atong unahon no ang OIC Deputy Director sa RIAS no Regional Internal Affairs Service mga higala RIAS no sa Region 7 walain kun dili si Lieutenant Colonel Norby R. Escobar. Sir, maayong hapon. Maayong hapon, kaibigang Dennis at sa iyo, Boy, Sir. at kay Major Barrios. No? It's my first time na maka-appear dito sa inyong programa and thank you for that opportunity. And by the way, ako po hindi Cebuano, kundi from the Region 6, isang Antiqueño. And that's why I will speak in the dialect na nasanayan ko, Tagalog. Opo. Pero makaintindi ka ng Bisaya. Makaintindi ng Bisaya. So di ka mabaligya. Sa Cebu, hindi pa gaano. I'm not familiar because bago lang ako rito. Oo. Pero kailangan matuto ka ng Bisaya, ng mga Bisaya, lalo na sa yung mga Bisaya na mga lalim na Bisaya. Kasi para hindi ka mabinta. Oo, mabinta Yes, ka. No? Dennis, Oo, kailangan din yun. Pero, at least, na may Region 6 Antique na Yes, Region 6 sa Panay Island. Panay Island, may mga Bisaya sana ng, siguro, or Ilonggo. Ilonggo. Hiligay noon, iba kasi yung salita ng Ilonggo sa Antique, Karay ay yung sa amin. Pero So, familiar, medyo may semblance nung dialect.
Oh, no, mga Ilonggo no sa Oo. sa ano Correct. pero ang Cebu lahi gyud. Um, iba, Iba talaga, no? oo, medyo malayo yung kanilang ano. Hindi Mm. tayo magkakaintindihan kung Mm. magsalita ako ng So Region Talaya. 6 ka taga Region 6 ka. Before, saan mga assignment mo no? Before. Actually, I grew up in Manila, no? Assignment ko before nung nasa Krami ako. Mm. But nung nag-officer ako, na-assign ako ng Region 6. Mm. And it so happen, my mother is from Antique. Mm. So, doon ako nag-stay, nag-serve until na dinala ko yung pamilya ko. At ngayon lang, nung last year, November, na-transfer ako rito sa Region Rias 7. 7. Region 7. So pero doon sa Region 6, Rias ka. PIAS, Provincial PIAS, sa PIAS ka. Interloper Service ng Mm. Aklan PIAS. Aklan PIAS, if you are familiar with Boracay, doon Mm. po yun sa under siya ng Aklan Province. Aklan Province. Oo. Pero ang ato ang kuan dito, ang ato ang RD nga to, wa ko masayop, ang ato mga amigo nga si Sir Ligan. Colonel General Ligan. Yes. Brigadier General Ligan. Si General Ligan. Inabot ko pa siya roon nung bago ako matransfer. Kasi may gika man na diri sa Cebu City. Cebu City na mo Oh, City yan. Director. Dugay sa nang nasayan sa kuan province pod no. Ligan. Si So, Ligan. to na karon marag RD na dito di ko no. Oh. Niya nga to sang amigo nga si ang hipis Iloilo City, si kato sang hipis sa Highway Patrol ba? Yan sa man si Juan. Kuan? Parilla. Parilla ba? Parilla. Si Oh, Parilla. Oh. Wilbert. Wilbert Parilla. Wilbert Parilla. Oh, mausay kuan dito, mausay kana ganing Highway city Patrol. director, city director City gid sa Director na. Iloilo. Oo. Oo. Nga ang kato sa atong amigo usasan nga gikan sa province kapitan pa man to na-assign sa Des province si Timar Alam. Karon Sir Alam. PD na noon sa kuan Negros. Negros. Oh, Oriental. provincial director na. So atong mga amigo nila lumibaw ano. Ato ba itong gikuy kaon nga ni Dias Luyos mga kantin, nilagmay kantin. Karon nung sa naman nahimo namang mga Pwede magyapon to ikuyog yapon. adin na to madag kuy-kuyo, ato na to sa mga restaurant. Ha? Mga to nagi kakuy-kuy kung kaon kaniya to, mga nagranggo pa ng mga kapitan. Oo. Basta naglantaw ron sir, i-shout out na lang po sir. Si ang Sir mga Ligan. in fairness ana ni mga tawhan na sa atong tiksan mo reply pa Oh, man. dinod kana. Mm. Kay love yun nilang pure. Mao pa citizen. mao pa magani manawag. Oo. Sir, good afternoon sir. Nato koy okay di ka libre ka sir. Dili ay ditso di tawag. Uy, Sir Dins, ano kumusta no? Ano ba may nakanindot sad kay unsa makalimot no? Oo. Isang dagko na kay mga ranggo ba. Mm. O mo ni nakanindot sa dani ning mga tawhana sad. O sige. Yang atong ikaduhang bisita kini ako sa ning kuyog sa una dito sa Cebu City sa una. Mm. Buong lang sa tanin niya na medyo na ni siya nga unsam ning kuha na kong migo na ko nga musa tatong kuyog atong kauban ni magkaigala lain sad sa recruitment sa ni siya. Oo. Regional Regional Recruitment. recruitment Selection Unit 7 no ato na ning nibisita kaniadto but karon nibalik kay doon na sa laing recruitment siguro si Major Mark Edward Barrios. Sir, may hapon. Mayang hapon Sir Dennis, mayang hapon sa Dimo Sir Matsoy. Mm. Mayang hapon sa tanan nga tong mga suking tigbaminaw na nagpasalamat ko nga naimbitahan po ko balik diri sa ato inyong may impormasyon nga tulumanon. Hindi pa man dato nagkakuyog sa una city tao sa City, city no. City. Asa ka ato na assign? prison, Operation. Yang sa merang mo to, P1, o P2. admin. Admin ka ato na. Oh, PO1. P1. Iwan, iwan sir no? P1 ko yung nag-amigo na niya nilagi. P1 pa rin. Iwan pa. Oh, mo ni mo hatag mong balita, ang mga to. Uyam kita sa una mo kay kapipurnis man ta sa spot report. Oo. Kaya ato mga amigo to. Karon kay press release na mag Wa, lisod na karon ni ko ang mga presidente di na gaya, di nagiging paghanlan. Okay na, mandita privacy Oh, act ta sir. pero at least no, malipay ta magtanaw, sama ni Sir Barrios, amo gini ato ning amigo sukat pa kani adto nya mag-abot ni karon nagbugat na kay kabaga, major na, no? So taon na ipot, pila na katong serbisyo sir? 24. O di ka mag-optional. Wala pa. Imo lang yung humanon. Ikaw sir, pila na ka tuig mo serbisyo? Going 30 this year by September. O so hapit na di ka mo retire eh. 2 years, 2028 if God permits. Oh, may rasad kay maapil niya ka sa eleksyon niya, lain niya makadaog. Pati na sa kesanan. Oh, na sa mga extrajudicial. Pero Rian, ikaw Ros Mandarang ka sir. Lateral entry. Lateral ka? Class 2003 po ako. So naglateral ka. Okay. Ikaw sir? 2008.
lateral din. Si 2008 ikaw, Ma'am 2003. Rayos, 2006. Ay, o si Ma'am Rayo, sir, 2006. Naglateral na Naglateral si Ma'am. Kato na si Kuan eh. Kato na sila si Birsinya. Amo to yung mga first batch, Iking. Sila is Rose from Darnang, si... Di, Rose. naglateral to si Iking Birsinya, atong assistant PD sa Sikihor. Oh. Mga assign ito sila sa una pag-graduate, assign din sila ito sa Tawi-Tawi. Mao na ilang, mao na naglateral ka sir. Very good. Sige, atong sugdan ni ato ang kuan no kanang pagiginabi. So nganong naa man ka diri Sir Barrios na nasa taylain nga recruitment? Naano po tayo laing recruitment sa pagkaroon sir. Nagsugod na ta sa ato ang regular nya on the process na ta sa ato ang attrition po nga quota. So kung regular attrition duha di ay. Yes sir, duha nga to ang quota karon. Natay 123 na regular quota na human na sila og hatag sa ilang mga papel, waiting na lang sila para sa BMI. Then we are on the process na po sa pag-collect sa mga folders para sa attrition na to nga 207. So ang ato ang attrition karon 207. Yes sir. Ang regular quota 123. mas daghan di attrition. Yes sir, mas daghaman ng retire. Daghan din nag-retire. At least pwede man mo ma-explain ako kasabot ko basta ato ang mga nagtan-aw unsay kalainan aning regular ug attrition no kining kuta makuta ug attrition. So sir Barrios. Sa ano lang ni sir, ato alang tinambanon nga Oh, tinambanon lang, oo. tinambanon lang nato. Ang regular nato nga quota sir, muna siya ang kanang giihap sa ato ang national government nga muhatag siya og katong 500:1 na police to population ratio. Then budgeted na siya sa ato ang gaang karong tuiga mag recruit jud ta na nakadaghan nga police. Then ang atong attrition is ano na siya replacement na siya sa katong mga nang retire, na dismiss, itong nag-awol, itong mga nangapriso nga mga pulis nato, Pulihan sila. pulihan Ug man to og bag-o. So mo po na sila nga na grupo attrition. So kana sila ang ilahang budget na i-subject na siya sa gidaghanon sa mga nang-retire nato. So meaning na naman to'y budget agad tong mga nangataktak ay ihapak lang po to nila. Yes sir. Pero unsa may kana ganing kalainan sa pagdawat og screening sa attrition ug sa regular. Simple naman kay sir, ang pagdawat ana niya sir is basically the same. Pagdawat ang nakalahi lang sa regular sir og sa attrition. Ang regular kasi is moderate ra na sa opisina mohatag sa ilang folder nga mga apply sila sa regular nga quota. Opisina ninyo. Opisina na mo. Okay. Ang attrition sir because they are replacement sa katong mga nang retire anang mga munisipyo, adto sila mo apply sa munisipyo, adto sila mo pasa sa ilang folder sa police station sa munisipyo kay i-check mo na sila adto ni mayor, mag-ad hoc si mayor, magbuhat sa ad hoc committee, screening committee para ma-check ang aplikante kung taga-diha ba jud na siya nga munisipyo o kanang iyahang background kung maayo ba jud na iyahang standing anang munisipyo bago na sa ihatag sa amoa kay replacement man sila sa pulis sa munisipyo. Kinahanglan ba nga ang attrition maksoy or sir kana ganing kinahanglan jud kang taga-diha? Kinahanglan jud kag taga-diha sir. Pananglitan og naay tulo diri sa Tabugon o duha diri sa Tuburan. Kinahanglan jud nga kining duha pulihan gini taga-Tuburan jud. Most probably sir o most ideally is taga-Tuburan pud mo puli. Nailhan. Taga-Tuburan. But naamang gud tay mga sitwasyon nga mahagbong sa medical, mahagbong sa neuro. So kung walay ni pasar sa taga-Tuburan nga aplikante, Daghan sa Tabugon. mukuha ta kung bisag dili na lang sa Tabugon sir, mukuha ta kung katong mga adjacent municipality nga excess pod ang ilahang mga qualified applicants. Ano to ang Tabugon, tulo. Unya usara ilang kota niya na sila duha ka buok ni pasar pod. So pwede to sa kwaon ibalhin sa Tuburan. Okay, dili man sa gyud kinahanglan nga duha ra gyud dawatong o duha may kuwang no. Yes sir. Mas daghan, mas maayo total Mas maayo. screening pa man na. Mo undergo pa man mga exam, di ba? Yes sir. Pero may chance day Sir Barrios nga didto pa lang gani sa munisipyo daan og dili makapasar sa ad hoc gikan sa mayor, dili maka-proceed sa inyo ha? Yes sir, kay ang ad hoc screening committee sir was created to verify
simple lang na mga parameters sir pareha sa ilahang pagpamuyo kung din sila gapuyo. Then sa ilahang moral standing sa ilang munisipyo kay sa ato agong na ato ang PNP ang ideal ana is ibalik sila kung asa sila nang apply nga munisipyo. So dapat nasinati na nila ang lugar then na sila moral ascendancy sa usa ka lugar kay lahi mo sig kayo badlungon kasi inyong lugar niya ibalik ka nga tong pulis ng badlungon di mo adton mo griya sila ining kahuman. So dako kayo sir og papel ang ato ang local chief executives nato ug ato ang chief of police sa area. Yes sir, dako kay sila og ang gamit nga to, dako sa kay sila power nga to nga sa pagpili sa ato mga aplikante. Okay. Sir, di ka mahadlok ang uban nga mga apply na sir dinhi sa attrition, ari na lang sila sa regular aron nga way hasol. Unsa ita ni ba na sir? The same raman gud na siya sir. Ang naka-diferensya lang nila is ang kana ra yung ad hoc screening committee. Okay. Kisa may nag-compose po na ng ad hoc screening committee. Usually nag-compose ana sir is the mayor, the peace and order chairman, councilman, then one from the non-government organization nga NGO. women's sector, Mm. then sa DILG, then muna sa imoy composition jud nga kinanglanon pero dili man na nag-ingon nga kay upat ra o lima ra pwede man pud mo butang pa si mayor og mga lain pang tao pareha sa pwede sa magbutang dito og kanang mga religious leader para mo check mo tan-aw kung angayan ba jud ang atong aplikante dawaton. Wa pa kasuway ana Sir Barrios nga wala taga ad hoc kay kontrapartido Sir Dins pa. Ba sige nga na nga dili tagaan kay kontrapartido. Dili mapolitika. Ana ba? Mapolitika ni siya, oy. Oh. Anak man ning bestre, leader man ni speakers. Speakers ana Sir ba? Wa maabot nga insa sir. Di ka malikaya, no? Kay mayor mong good mo. Dili tingay na nato malikayan sir. Di malikaya na. Tao raman pud na sila. Nabi uban jud nga tawo nga magtanom og kalagot. So among pun gi-advise sa uban is kung naa sila pwede man sila ato mo apply sa pikas nga lungsod. Lungsod, oo. Kay kung balag taritan mo sila sali kaniya Sir Dins ba? Oh. Kung sila yung mayura kay identified kay iyang papa or identified kay siya nga speakers, leader sa speakers. So posible di siya dawaton. So mo ra gingon na Sir Barrios nga adto siya ma-apply sa pikas. Pero dili man sa guna assurance gud nga bisan pa og dawaton ka sure na nga ikaw mo makamasud sa jud ka kay depende man na unya screening o sa exam, di ba? Sa exam, sir. Labi na neuro na. Yes, sir. Sa ato ang mga medical exam and Daghan mo na agility, exam. physical, daghan man na siya nga exam good. So di man na assurance po gyud hinoon. Pero at least dito pa lang sa level sa kuan, qualified na sila. Nagya po na ipahibaw gyapon sa simbahan. Yes, sir. Ipahibaw gyapon po na dito sa munisipyo. So Disyembre ang recruitment o ang kanong kuan o ang kato attrition, Yes, ipahibaw sir. gyapon sa Ipahibaw munisipyo. gyapon sa munisipyo, sir. So ari sa tani Sir Lieutenant Colonel Escobar. Kadaghan sa apelyido siya, no? Escobar gi mong apelyido siya, pareha gyud atong katong sa kuan ba sa salida ba, no? Sa nga atong Escobar si Pablo Escobar, no? Sige. So sir, kining inyong opisina, Rias, unsa man nga mga kaso ani ang dawaton? Tanan nga mga kaso o reklamo, complaint gikan sa tanan gyud nga pulis or depende lang sa kaso po nga isumbong sa pulis? Ireklamo against sa pulis? May dalawa kaming kaso na kategory ng kaso na kinikater, no? Una yung motu proprio investigation na tinatawag, yung or automatic investigation. O once na may 5 kategory ito or parameters. Once na ang police discharge ng firearms, so automatic mag-iimbestiga kami. Once na may police operation at may na-injured, namatay as a result of the police operations, mag-handle kami ng investigation niyan, no? Automatically. Once na mayroong persons under police custody na namatay o na-injured while nasa kustodiya ng police, nasa lock-up cell, mag-iimbestiga kami. Once na mayroong ebidensya sa drugs or sa baril or any evidence na nasa custody rin ng police at na-tampered, nawala, mag-iimbestiga rin kami. At once na mayroong encounter, automatic mag-iimbestiga rin kami mag-handle niyan
to determine kung may na-violate yung tinatawag na rules Of of engagement. engagement or yung police operational procedure. Mm. Another case, once na may magreklamo sa amin, anybody walk in, no, na hindi nasakop doon sa ganong insidente at police yung nirereklamo, ini-entertain namin yan. However, kung mayroong may sinatawag na tayong jurisdiction dyan kung yung kaso ay breach of internal discipline lang, ibig sabihin mga policy lang ng ano ang na-violate niya ng ating PNP. Nire-refer namin yan afterwards, Cebu Police. pagtapos ng investigation sa concerned disciplinary authority or saan man siya nasasakop na unit. No? If isa rin na pwede namin yung sa mga personal, once na yun ay minor lang, ang penalty is not ang imprisonment is not more than 6 months to 6 years. So binabalik namin yan doon sa concerned unit, no. Sila mag-iimbestiga niyan. But yung mataas ang penalty, kami rin nag-handle. If the complainant wishes na kami yung mag-handle ng kanilang mga reklamo. Kanay mong ingon nga moto proprio, automatic na siya, bisag way complainant, basta dunay during sa operation dunay mamatay, automatic mo mag-investigate. Yes, sa amin talaga yan. Kaya ka ng mga subato sa ebidensya na. Automatic mag-iimbestiga kami. But since mayroon tayong tinatawag na ombudsman and NAPOLCOM na siya ring nagkikater, no, in case, mag-certify lang naman ang ating mga complainant na doon nila gustong dulog ang kanilang mga kaso. Asok doon nagyapay complainant lagi. Kanang mga dunay mga hitabo nga mga operations or mga rules of engagement. Nagya kinalan doon nagyapay complainant. If way complainant, wala sa investigasyon. Kung wala complainant, Oh. automatic sa amin yan. Magiging ang nominal complainant yan, yung Abo. PNP mismo. So, Pero- sa man na sir, sa criminal case o sa administrative, mo entertain mo na sir? Actually, sa function namin ngayon, mostly administrative lang yung hinahandle natin, di ba? Mm. But dito sa aming function, pwede kaming mag-handle ng yung nadagdag, yung mga criminal, pwede kaming mag-file ng criminal case against sa ating kapulisan na nakapasok na yon na pwede namin i-cater. Oo. So ano bang mangyayari sir pag nag-investigate kayo sir at may probable cause, ano bang mangyayari sa kaso sir? Tatlo yan Una, magkakaroon muna ng initial investigation. To determine the existence nga ng probable cause. Then, aakyat dyan sa sinatawag na pre-charge investigation na level. Doon, i-determine naman kung talagang pwedeng elevate doon sa sinatawag na summary hearing procedure. Yung summary hearing proceedings, ayun na yung magde-determine, magre-recommend kung dapat bang i-penalize itong police or i-exonerate o absuelto. But the IAS is recommendatory lang sa disciplinary authority, yung tinatawag na PD, COP, and the regional director and the chief PNP. Yung sa may kalainan na ning inyong RIAS o PIAS o SIAS. So, unsa man nga level ang sa SIAS, kada lang sa ilaharag yung or taas na kaso, o unsa man kining PIAS, unsa man po kining RIAS. Yung PIAS, SIAS, yun yung tinatawag niya jurisdiction. Oh. Kung sa kanila nangyari yung incident involving police, sila yung unang mag-initiate ng initial investigation. Initial. Oo. At iaakyat yan sa RIA 7 kung may probable cause na tinatawag para doon sa tinatawag na pre-charge investigation. Okay. So, Then nirarapol yan pagdating sa, kung aakyat pa sa summary hearing proceedings, nirarapol yan para doon sa kung sino magiging summary hearing officer. Summary hearing officer. But most of the time, kung sino rin ang may jurisdiction yan, yung provincial superintendent na nakakasakop ng lugar kung saan nangyari yung insidente involving police, siya rin ang nagiging tinatawag na summary hearing officer. Okay. So, depende po sa kaso o sa kadako.
Yes, depende pa rin sa kaso. Kaya nga sinasabing, Kung kanang kaso lang nga kanang ginagbay lang nga kaso mo na libi lang sa hipi, di na lang naiyadto pa sa kuan. nire-refer namin, halimbawa, kung national unit yan, ang National Support Unit, kung under the tinatawag na disciplinary power ng chief of police, kasi may level yan eh. Kung 1 to 15 days na ang offense, na Hepe. yung equivalent penalty niya, doon yan sa hepe. Hepe lang. Oo. Then yung paakyat hanggang sa, kung may dismissible yan, papasok yan sa regional Region na. director na disciplinary power and the chief PNP. Kana kay paano naman takono naman sige atos guta sa itong pagbalik mga igala mo break sa takadyo sa itong pagbalik ato ning tiwason po ning recruitment no kay nakaibaw na ta nga ang recruitment mga igala duha din no Regular. dunay regular o dunay attrition Attrition. no ang attrition mao to katong mga pulis nga nag-retire nang-atak-tak tanan pulihan sila kung pila ka buok ron gatos kapin pila to sir no 203, sir. 203 ni no daghan ni siya sa 207 pala. whole region 7 na apila Bohol ani Yes, sir. apila Bohol no so kay Bohol duha naman ta Bohol ug Cebu so mo na 203 207, sir. 207 Yes, sir. pero ang recruitment yun nato ron 100 330, sir. Da sa regular. so tanan na pero ang Yes, sir. katong regular lang pila man to 123, sir. 123 No? no Nakapas na folder sila. makapas itong pool diri na po sa region Sa attrition na punta sir, di ba? Yes, sir. Kay ang regular nakapas naman Nakapas sila naman. sir. nakapas na On process naman ang ilang process mga na. papel. Oo. Sige ato nas guta sa itong pagbalik mga igalag unsa pa ilaing buhaton unsay mga requirements unsay mga kana ganing qualification Oo. no nga pwede kang mo-apply sa una criminology ra ito pagtuo ana cream jud ka kinahanglan cream jud ka karon lahi na kayo ron ang pamulis ay nanay mga maestra nanay mga IT. IT kay involved man sa natong PNP ron wala naman lang mag-focus anang mga pigpanakop Mga nurses, Yes, na Oo. mga kuan. wala na nanatas na hire na kitag mga psychologists gani dito atong Oo. naging katong diri po to ato recruitment diri sa region sa to Yes, sir. inyo tong chief ninyo Yes, sir. nag pari magigipangita ato hinuon Pare og mga psychologist. kuya to magpari sa tanya makasutag pero di na kay to grabe ilang training kuno siguro kuno Oo. mga kuan na lang to ilaha kanang para naiga po to kamang-kamang pero di na kay grabe Oo, no dili na kay kay musibog na yun mawad pa pagitag pari nga musuon wa na yun kaya muatra sa si kamang-kamang Mga doktor. mga doktor kahasol na ana dako kay nagtagasto nila trabaho niya di mo lang pa kamang pangamangong maayo sige mo na Kuha nga na sila sa basic sir aron niya Basic lang. napod sila foundation. pundasyon no Kabalo pud sila nga mao na siya. lahi gyud katong Alay, yun atong tong recruitment yun gikan nato sa- karon Yes, Nga sir. rigid gyud nga training ang kagyan nimo. sige ato nis gutan sa itong pagbalik mga igala please stand by PRO7 Action Files. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na may data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo.
offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. PRO7 Action Files. Okay, balik din sa atong tulumanon ang PRO7 Action Files sama sa gihapon mga higala. Ato gyapon kauban atong duha ka mga bisita nga sila si Major Mark Edward Barrios, ingon man si Lieutenant Colonel Norby Escobar, ug ang ato ang partner mga higala nga si Boy Maxoy, no? So atong balik-balikan si Sir Barrios. So ang recruitment ay Sir humana di ay Wala pa, sir. Ongoing. ongoing pero nakasabit na sila. Ang katong sa regular na to, Ah, sir. ano ang regular ba? Ang regular na to, sir, giuna man nato sila pa-submit. So ano nakasabit na tanan di? nakasubmit na sila. Then, ang karon ang antong on process na lang, sir, is ang ato ang mga attrition kay muhapit pa magud sila sa mga mayor. So, mag-ato madagay, no? Oo. Munang taas-taas ang ilang panahon. Pero kining regular pila may inyong gidawat karon kay bawa mo kita daghang mga tagak ani gyud. So pila may inyong gi-allowance ani? Sa pagkakaroon, sir, na tayo mga duol-duol 600 nga mga aplikante. Di mo na. Ang sa regular na, Ang sir. sa regular na to, sir. Imagine na Sir Escobar, no? Nga gikan sa gatos ra kapit ang kuhaon pero ang ilang gidawat 600. Unsa kadaghan ang gidawat nila sa to paperty daghan ang mga takta kada. So ang makuha na to ana kanana yung best of the best na gyud. Best of the best. Oh. Nasa attrition, sir, kanus amang deadline ninyo kutob ana pagpanawat og folders ninyo kay sa mga naglantaw nato ron. Ang ato ang ano, sir, sa ato ang deadline is karong buwan na mga taron 8. Oh, April 8. Itagaan sila kutob ang tingali to 14 if I'm not mistaken, sir. April 14. Yes, sir. Oo. Kay by April 24 magsugod naman ta, sir. Sa atong processing na pod. Oh. Nainangutan na, sir, nga parang litan ko noog nahagbong ka sa regular, pwede ba kuno ka mo apply dito sa attrition? On this particular na cycle, sir, dili kay ang atong regular o ang atong attrition dungan man. Oo. Naaman tay policy, sir, nga no retake. So kung mahagbong ka sa dungan man ang attrition og regular, so kung mahagbong ka sa regular, same day raman. So kung mo take ka usab sa attrition, mahagbong ra nga ni-retake ka sa usa ka activity. So munang dili pwede ka mga mo slide down sa mo sa regular o mo slide down ka sa attrition. Gawas og nunay mapaabot sa kag pila ka buwan, Yes, sir. lain or pila quarter niya apply kag lain. Apply ka usab, Or sir. mularga ka nga sa ubang mga lugar or mo apply ka dito laing sa lato ka mo apply sa laing lugar pod. Dili po, sir, kay simultaneous man ta mausap, sir. diferensya ra man og adlaw, sir. ra. Mag-diferensya ra usa ka adlaw or 2 days ana, sir. So kung mahagbong ka diri, larga ka nga to, di nasagap kung kakaabot nga kung asa ka pa. Pero pananglitan, sir, og nahagbong sila sa regular, nya ang pikas pod nahagbong sila sa attrition, pwede pa sila mga apply sa other agency. Oh, pwede pa, sir. Sa other agency, pwede sila. Pwede ra. Ito lang Pwede klarohon ra. kay Oo. base sir des pa nga nahagbong sila di ma-discourage na sila. O sa depende mas organization kay Oo. sa PNP adi na sa ka pwede kay nahagbong naman Nahagbong kadiya. naman ka. Paabot na sa pila ka lain na pod nga dunay laing Lain na pod. recruitment na pod. Yes, sir. Lain Oo, cycle na pod. laing cycle na pod. Pero mga apply ka ngadto sa Coast Guard, BGMP. apply ka sa BGMP, apply ka Oo. sa BFP, AFP, diha pwede ra. Yes, sir. O waray problema. Nami aplikante ana sa una, sir, gidungan niya ang BGMP o ang PNP. Then nauna mag-take out ang BGMP. So
wala sa mo padayon sa PNP ni balhin sa dito sa BGMP. Okay ra sir. Okay ra na siya. Okay, ang iya sa itong yun na siguro basta masud lang siya. Sa masud lang siya. Oo. Asa sa kasulod. Asa sa kasulod kay kag ari sa BGMP, focus gid siya ng mga piniriso. Ug ari sa PNP dako kay sing trabahoon, piniriso, napay mo gawas, magpugukod pa ka, dako kayo nya sweldo mamaw ra no. Mamaora sir. Mamaw ra. Mari jud kang imo lang nga sikat na ka kay PNP ko gagot. Na before ko malimot Sir Dens na nangutana nato sa social media po Sir Barrios para gini sa imuha. Parang litan og nahagbong kuno sila sa neuro, pila man kuno ka months nga maka-apply na pud sila og balik sir. Sa atong neuro sir, once mo exam ka, nya mahagbong ka, na kay window of 6 months bago ka maka-retake. Nya ang una na sir, ang counting ana sir is sa pag-release sa imuhang result. Release sa pag-result. Yes, sir. Release sa result. So kung kano sa na-release imong result, ihapag unong kabuan. ihapag unong kabuan bago Una ka maka-retake. retake ana. Yes, sir. Okay, sige. Then ang sa PNP sir, nasa tay standing memorandum na sir is that kinanglan 3 times ra ka mahagbong sa neuro. After ana di na ka maka-apply balik sa PNP. Sige. Sir Sir Escobar, kato imong giingon no nga depende sa gidakon or gitason sa kanaganing silot ang inyuhang level no o ari ka sa province ani. So ari ta sa kanang mga reklamo batok sa tuang kapulisan nga nagpabadlong sa gawas. Kanabang mga away sa silingan o baka abusado kay mahubog inana. So, unsa man ni sila? Apilis inyo ang investigasyon or depende gid na aboy complainant gihapon? Depende kung may private complainant, depende kung saan siya pupunta, no? O dudulog. Pero kung wala naman, mismong ang concerned unit commander yung dapat magdisiplina sa kanila. But in case nga, yun nga, under siya ng automatic investigation namin, talagang papasok ang IAS doon sa investigation. So, mupasok mo diha na mo so depende pod kung naik. Pero depende gid sa complainant gihapon ay mo lugnay complainant no, di ba? Yes, depende pa rin sa complainant. Okay, na may mga kanang dunay mga asawa nga ana sustentuhin sa ilang bana. Kuno nay mga anak nga moadto kalit dito kay was sila sustente pero di sila anak sila sa gawas. So mo entertain mo ana? So may actions taken na sir. Entertain namin yan as long na lumapit sa amin. Unless kahit saan sa Napolcom pwede silang i-entertain. Sa PNP, sa DIDM, entertain din sila. Unsa may mas epektibo or asa may kana ganing mas dali or makaingon ta ba nga diri lang ko kay mas bugat ni musilot ning iyas or riyas no kay bawta nga naay pleb di ba naasay pleb sa usang mga lugar naasay Napolcom naasa na siya naasa inyuha po riyas piyas inana so asa man tadapit ana mas maayo gyud depende lang sa complainant. Sa PNP sa IAS medyo mabilis yung proseso namin. Kasi ang timeline namin sa pag-resolve ng kaso, 60 administrative case 60 days lang. Ano din sa Napolcom? Pila di ay? Sa Napolcom, wala hong limit. Nasa kanila yon. As long as ka na ganing mag-busy sila, pa sa hearing na? Depende sa kanila. Minsan inaabot actually ng hanggang 10 years bago nila ma-resolve yung administrative case. Sa pleb din, I think, depende rin. But kasi yung pleb, mayroon silang period eh. Mayroon silang term na pag nagpalit ng administration, magbabago. So, medyo nagdedepende kung yung termino nila, kung hanggang kailan sila. But yung pleb may power to dismiss mismo ng mga polis. Mayroon silang power na the same gyapon sa Napolcom, di ba? Naman po sila power gyapon, pero ang pleb na po din na sila ganing power to dismiss di ay? Yes, pero ang ilang ikiter ang mga police report nga diyan na-assign silang lungsod o sa lugar. Yes, kung sa area lang nila. Dili sila makakiter sa uban nga mga taga-laing lugar. Hindi. Dili, no? Oo. Pero batayanan po da kay bisag na sila power to dismiss sangan nga gi-create sila sa civilian labi na mayor inana mo ay nagpurma sa dunya ang ma-involve sa mga pulis ilara sang supporter gihapon ilara sang leader so di gyud malikain tunay yung mga biases di ba? Correct. Oo. Sa inyo dili po ta makaingon nga nay bias nga pulis man sa inyong giimbestigar, yung pulis po yung nag-imbestigar.
Wala hong bias sa amin. Wala? Kahit ano- pulis yan mismo, marami na hong experience o records na marami nang napadismiss ang IAS, mismong pulis din. Mhm. Separate unit ang RIA, sir, ang Internal Affairs, separate national support ni gapon mo? No, ang Under ating mo sa- IAS ay special staff ng ating Chief PNP. Chief PNP. So meaning, under mo sa office at Chief PNP. Yes, kami direktang nagre-report lang sa office ni Chief PNP. So dili mo under sa RD. Hindi, but mayroong tinatawag na lateral coordination. Pag may concern si RD, makikipag-usap sa aming regional director. Mhm. Pero ang inyong result inyong investigation subject to review gyapon sa RD. Yun, kasi sa amin recommendatory lang kami. Kung Labi ano na. yung decision, findings namin, i-recommend lang namin for approval ng concerned disciplinary authority, kaya ng PD, ng regional director, or the chief PNP. So sa kapagkakaroon sir sa 2026 sir, kumusta man ang moral and welfare sa ato kapulisan diri sa Pro 7? So far, okay naman, na ma-manage naman yung mga cases, but compared to other regions, aside from NCRPO, medyo parang nagpapangalawa yung RIA 7 sa mga administrative case na hinahandle. No? Ranging from conduct unbecoming of a police officer, misconduct, and yung neglect of duty. Yan yung mga common na mga cases na hinahandle ngayon ng IAS. RIA 7. Sige. So kung pananglitan og kining inyuhang opisina dili ni makapasalig ta sa tuong mga katawhan nga niminaw na to tan-aw na to karon nga adtos lang mo dangop sa inyong opisina nakanindot ining inyuha kay doon na mo'y time frame, no? Gitagaan mo tagal dili ingon nga kining kasuha kay dako ni nga kaso unya na lang sa ni kay ato ning istadyag maayo maabot ko sa katuig. Magamay madako doon na mo'y time frame sa inyong investigation. Yes, lahat i-entertain namin pag pumunta sa amin, but depende yun nga sa mga parameters if kami ba dapat magtuloy-tuloy na mag-handle yun until makarating sa summaring proceedings or sa ibang sa ibang unit. Pila ka May days referral. pila ka days ang inyong time frame ani inyong limit sa inyong investigation nga na may makam up na recommendation? Within 60 days. Within Once 60 days. na na-receive namin yung complaint, provided na supported yan ng mga kompletong mga So, wa na mo evidence. 60 days gyud automatic 60 days naman makasabit na mo ana. Yes, hindi rin maiwasan na pwede mag-extend. Extend lang. Pero But- sir, apil pa na sa inyo ha sir ang kanang pananglitan pulis nga nangutang wa mo bayad? We entertain that also. Apil gapon. Police wa mong Bayad unya naglibog sila asa sila modangop, pwede ba daw sa inyo ha opisina sir? Pwede rin. We Kamo also mo ay do. mongolikta? Hindi naman. Ayun nga yung isang ron na hindi kami parang nangyayari kasi nagiging collection agency kami. Kamo naman noy pakuliktahon moral barangay na noon ba? Nga ari mo reklamo sa barangay nya kita na noy buhatong kolektor hinoon silang utang. Mura gidangat ani barabag na tay bahin wa ba tay bahin. So amo ang nire-recommend ko diyan when I was the provincial superintendent, no, is dapat kung mga small claim, mag-file muna sila ng small claim. Saka pag nag-file na sila, doon kasi papasok din tinatawag na misconduct. Nasa last provision ng offense yan na any act or omission that constitute criminal offense. So diya sila maigo sa misconduct nila. Misconduct. Kaya nga yung pangutang diya utang-utang o bayad di ay. Yes, once na na-filean sila sa korte, papasok na yun na doon sa provision na yun na any act or omission that constitute criminal offense, doon na siya papasok sa misconduct. Depende sa gravity kasi meron yan tinatawag na simple, less grave. Sa admin na siya ninyo sir. Sa namin, administrative admin law. na niya nga kanang misconduct lagi. Sa amin nire-recommend muna namin, mag-file muna sila ng ni-file yung kaso case. nga to, depende lang yung kakadong complete mo, balik ninyo sir, ni-file na kung kaso, filean po kunig admin, pwede na. Yes, basta lahat ng
offense na criminal na pailan sila, automatic yan, may kaakibat na or may corresponding administrative offense na yan. Ganyan So dili lang. sila sa ato mga na viewers karon nagtan-aw, di sila angay mahadlok kay ang inyong opisina why bias ni bisag police pa involved imbestigahan yun. Yes, oo, iimbestigahan talaga namin yan. Unsa mo sir 24/7 mo diha sir or 8 to 5 ra ta diha? Ano lang, ang 8 to 5 lang ang opisina namin. Oh. Ito pa rin tabi. Oh, Kasi Monday to Friday. Kamo na lang pag kana ganing 24/7 ya kay kamo may mga manakupay. Ay kini Hindi nangutana sa imbestigar man ning ilaha. nangutana sa Sir Des bagay pasig na mag kana ganing mag Gabi mo standby diha. gabi mo ato no aron dili kay makitaan ba pakontra ba. Oo gani yung nga gabi ko mo ari aron ko makita sa akong banda. Oo. Ano ba ato lang klarohon nga 8 to 5. Office hours yun ilaha Office di. hours, office hours. Karos amasad maabot sa punto sir nga ang katong gireklamo magdaan na siya abogado niya para pagdipinsa niya kay na magiuban nga bugat-bugat ning kasuhan ako da kinalan kung mudipinsa ni gwapo kay akong pleading ani kanos amo ta dapitan na magdaan nag abogado. Pakiulit, di ko na... Okay lang, what I mean ba, ang yung police na mayroon na siyang lawyer para sa kanya. Oh. May private lawyer na daw yung police sir. Kailan? Yun mangyari. Pag-file pa lang ng kaso, automatic, kailangan na natin yung mayroon na talagang police, abogado, yung isang police. Pag pinasagot na siya ng kanyang, pinasubmit na siya ng counter affidavit, that's the time na pwede siya mag-hire ng lawyer para ayusin yung kanyang counter affidavit during the pre-charge investigation. During sa pre-charge na siya. For And example, sa- ako, gipailan kong kaso karon. Nya sa inyong part, mukandak na mong investigation. Nya patubagon ako, that's the time nga akong lawyer na mo imuhimo og affidavit ato. Yes, oo. And pag umakyat sa summary hearing proceeding, i-require uli natin tong respondent na police na mag-submit ng answer. So that's the time, police, abogado na din, lawyer na. Yes, kung hindi niya kayang gumawa ng kanyang depensa, rights niya yun na mag-hire ng lawyer to prepare yung kanyang mga defenses. During sa hearing na talaga, So, pwede na yung yung lawyer na niya ang magsagot sa mga tanong ninyo during sa hearing. Yes, dapat as much as possible assisted siya ng counsel niya, ng lawyer niya. Okay. But if he opted na or he or she opted na walang lawyer, pwede Siya naman. lang? Oo, okay naman. Okay din yun. Oo, okay rin yun. Lagi kagwa jud kay sa makatubag jud kas imong para nimo di jud ka guilty. Pwede ra jud pero og kinahanglan jud kag bugat-bugat na ni nga kaso so dunay abogado na. Hindi ba ka mapalaka Sir Des kinahanglan gani due process. Yeah. May due process magina siya. Mo gani. So magtibangon maginag-asa ka ang gravity ana o kuan ra ba less offense ra ba siya or ari ka sa grave offense kana buhat. pero ang magina na siya di na lang gyud mapabadlong no. Aka na. Yes, mas magandang gumawa na lang ng tama kasi abala rin ho yun pag nakasuhan ka. Sir, Nireklamo yung ka. mga inspection nyo sa mga different stations sir, ano yun sir? Yan, aside from yung tinatawag natin na reactive na ginagawa namin pag may mga reklamo, proactive na effort namin yung mag-i-inspection ng mga police station. Yun ay nakasama doon sa powers and function namin, no? Na mag-conduct ng inspection proactively sa mga unit and audit. Ayun, chinecheck kasi natin doon yung personnel, yung equipment, and yung kanilang facility. So, sa personnel, of course, priority yung tamang bihis, yung readiness nila. To ensure na sila ay may disiplina, may competent, and professional. Sa mga facility, siyempre, titingnan natin kung work conducive yung facility nila, maayos. And sa kanilang mga equipment, tingnan natin kung serviceable o operational ready sila para ma-ensure natin na talagang responsive sila sa anumang call na pupunta nila, mga call for police assistance o ano. Yun ang gusto nating siguraduhin na nakakatugon sila sa mga needs ng ating publiko. Sir Barrios, unsay mga requirements ani, unsay mga qualification ani, the same ba gihapon? At the same lang gihapon itong qualification sir. Na lang siya, citizen of the Philippines, then baccalaureate graduate, 4-year course,
Then na siya eligibility, any eligibility, civil service, NAPOLCOM, PRC eligibility. Then he is morally upright, wala siyang mga kaso kahit sa barangay. Then he is 5'4", 5'2" sa mga laki, then 5 flat sa mga bayi. Unsay pilay sweldo, no? Nga madawat sa tuang sa higayon nga kay lahi ra ba ning inyuha ra ba once nga makapanumpa namo, maka-take out namo, automatic ang inyong sweldo magsugod na dayon, no? Lahi sa ato ang pangapreta sa ato ang mga kompanya, ang atong sweldo nya nagidi kapit sa 15 ug makasugod na gitag trabaho. Pero kining ila while nag-training ka, Soldado na. Soldado na kas gobyerno, no? Lahi ning uban nga mag-training pa, wa pa sa kay sweldo, allowance sa ka, pero kanila sweldo na gini, di ba sir? Yes sir, yes sir. Sa pagkakaroon sir, ang ato ang monthly na salary sa atong basic sir is 32. Pagsugod pala na siya. Pagsugod pa lang na O meaning PO1 corporal, patrolman. Yes, sir. So Patrolman, sir. 32,000 limpyo na. Limpyo na siya sir. Then, Wala na boss mga allowances pa. wala pa. Then naapa na siya ay duha ka bonus. Duha ka bonus. Yes sir. Kaya mo na. So sir, kung panalitan tinuod na nga ang atong police once nga makasuhan siya makatubang sa kaso sa RIAS, automatic mawa ang iyang mga benefits like sa mga bonus, mga inana, Christmas. If magkaroon siya ng guilty verdict, ibig sabihin, Guilty lang. penalize na siya, masuspend na siya, or even, ma-demote, May masuspend, decision na. o papatak na yun. Kahit 1 day lang na suspension, Oo. wala siyang, hindi siya entitled mag-receive ng benefits for that Year. 1 year, for that year. For that year. Yes. So meaning, kung dili day na ingon nga once nga mapailan siya kaso, kana day makonbikto na di ay Kailangan magkaroon muna ng decision. decision of Na conviction. final, and executory. Pero di siya makonbikto, wala ra. Wala pa. May natong klarohon kay mo ban tingali pa ma-appeal sa papanggukod ba? Oo. Harassment sir ba, di ba? Meron Yes, namang- yes. kung ang atong Correct. business ana nga basta naa lang kay kaso di na ka makadawat og mga benefits nimo, mga bonus-bonus. Dali lang kita pailang kaso ana harassment na siya pero ang imo day conviction gid ay. Yes. But in cases na gusto niya mag-apply ng promotion, mag-schooling, ay hindi siya hindi siya entitled. Sa promotion naman, I think kailangan kung work related dapat may nag more than yung pendency dapat nag more than 2 years na Yes, sir. bago ka ma-promote. Pero pag wala pa, hindi ka pwedeng ma-promote basta. Say 2 years. What do you Ibig mean? sabihin, kasuhan ka, nakapending yan for 2 years, hindi pa na-resolve, Hindi ka ma-apply. hindi ka pwedeng mag-apply ng promotion. Bar yun. Qualified. But pag lumampas na yung 2 years, Mm. yung work-related na cases mo, hindi pa rin na-resolve, Pwede pwede ka na mag-apply ng promotion. So once nga doon na jud kay kaso di ay ma-guilty kag di pa ka guilty basta ongoing nga kaso, di ka pwede mo apply promotion. Yes, once na hindi pa aging yan ng nagpending pa rin yan ng wala pa naglampas sa 2 years na yung pendency ng kaso, hindi pa siya na-resolve. Hindi ka pwedeng mag-apply or hindi ka ipo-promote. Bisag Sa schooling? Bisag ganun, schooling? ganun din. Once na may record, may pending case ka, hindi ka entitled. Yung work related gyapon. Mo gyapon 2 years gyapon. Kung work-related, Unfair kay nastanan sa mga pulis kung naka-assign sa operation sir eh. Until ba karon diha nya pinusilay diha nya napailang kag kaso kay naa kay during sa operation pag man inay nun ta ma-promote kay 2 years pa taw nya baka kana ganing mo apply tag kana ganing singa to schooling ta di na sa schooling hinuon di ta magpasayan na ng inana ang mga kuyaw sa nga assignment oy. hindi ako familiar sa kung schooling lang na nakapending yan ng 2 years but doon lang sa promotion. Promotion talagang, lang. Kasi mayroon talagang batas yan. Yeah. Amended. Kay subject mo gutang harassment anak ko usahay. Tinarong ato nya tungod lang kay na gustong haras na to kay kasuyaan ba. Pero ikaw Sir Barrios pagkakaron ang ato arong kana ganing attrition kato recruitment attrition na lang nagpadayon no, so tagaan ta kagigayon siguro sa pag-awhag sa to mga kaigsuonan nga nagtan-aw na to nga pahimuslan ni ninyo no, kay talag sa ora kay ni nga lisod na kay sudlo no ang pulis no,
Di ba, Sir Barrios? Sir, lisod na jud kayo, Lisod sir. kayo, di pa na kaniadto no nga bisag basta college level lang ka, pwede na. Yes, sir. Sa una sad, sir, gamay ra yung mga apply sa police. Di Gamay ra, pa no? karon nga nagbaha na ang mga aplikante. Tungod siguro sa naghanap po kayo ay trabaho, mga graduado nga way trabaho mo nang sud dalag pulis. Tingali po, sir. Oo. Di damgo po na sila ganahan ko magpulis. O nag-cream mo ta sila mag-nursing. Karon naman sa nang mga nursing good madawat ng pulis. Sige sir, ang hawag sir ato ang mga natan-aw karon nga gusto magpulis. Sa tanan natong mga tigbaminaw, atong naay mga anak nga nakahuman na og nakagradual na sila ang pagtuod, sa mga pamilya nga nay mga kailang kaparintihan, giawhag ta mo nga kung gusto ninyo mo apply ron sa PNP, gusto ninyo makasulod sa pagkapulis, abli pa nga to ang attrition quota, pwede pa mo pasa ngadto sa inyong mga pinakaduol nga police station nga naay quota, para maapil mo sa ilahang listahan, para maadagaan mo og ad hoc certificate, ma-interview mo ngadto kay hapit na pod ang deadline na to, kay magsugod na ta sa ato ang mga physical pod na mga activities karong mga 24 sa Abril magsugod na ta. So gamay na lang panahon ay namo paglangay-langay, so giawhag ta mo sa paghatag sa inyo ang mga application folders sa ato ang pinakaduol nga estasyonan. Sir Escobar, wa kay ipahibaw o imong mensahe no? Awhaga sila imong awhago ng ato ang mga viewers nga sa ato nang gikaingon dili lalim no, dili ni ang pagsud sa usa ka pulis dili sayon no. Lisod kayo, taas na kayo ang qualification, but inig na sila sa serbisyo, wala magbinuang naman. Nya maabot na inyong opisina. Taktako na sad, so di na sad lalim mo, apila na sa kadiha di ka mataktak, pero wala na maguba na imong record, di ba? Yes. Kaya nga sa amin sa IAS, dalawa po yung aming ni-reach out yung community at yung mismong kapulisan din. Para masiguro natin na hindi masayang yung effort ng PNP na nagginastusan sila para matraining at maging isang ganap na pulis, then sasayangin lang nila in an instance o sa isang in a split second gagawa sila ng ganitong kalokohan, may kalalagyan sila, talagang madidismiss sila. Kaya yung amin pong reminders or announcement palagi, nagsinashare namin yung mga lesson learned namin na wag nilang pamarisan kung ano man yung mga naging incident sa mga previously sa mga police na-involve at yun nga, na-dismiss. Ngayon, sa ating community naman, bukas ang IAS, isa lang po sa disciplinary body na create para tumugon doon sa mga reklamo ng ating publiko laban sa pag-aabuso nitong mga kapulisan, o yung magpagiging arrogante, yung mga misconduct nila, o kung ano mang irregularity na pwede na lang gawin at mabiktima na itong mga community. So open po kami, tatanggapin po namin lahat ng reklamo para kasi ang pinakalayunin natin dito, we promote talaga yung tinatawag na discipline among the ranks, di ba? Discipline, professionalism. Yeah, professionalism, competence, at integrity. Kana. Yun yung pinaka-key para masatisfy natin ang public na talagang yung motto ng PNP na to serve and protect ma-achieve po natin. Yun yung purpose ng IAS. Pareho na ning Boy Maxoy ko dato amigo nga dagi mga professionalism ba niya malipay gid ang kuti mo mga pulis niya kauban malipay gid niya sa mga community, no? So mo nay good example ba no nga pagka-pulis abi-abihon kayo. Sige Boy Maxoy mo ang mensahe be. Sir Dens, today ibalik og pangampanya ang ato mga kaigsuonan diha kaganahan gyud nga mosulod sa PNP. What are you waiting for? O sa pamilya gipaabot diha paghigala, apply na sa ato ang Pro 7 kay nagdawat pa sila karon sa recruitment sa attrition kay ang regular nakapasa man og folder, so ari na punta sa attrition. Kahibaw mo kapoy ug dugay kaayo lisod kay pagsulod sa pulis, pero pag binuang ka dali ra kayo ang pagtaktak sa inyo ha. Kay ngano matud pa sa mantra sa ato ang regional director,
makabagong pulis sa makabagong panahon, respetado ang mamayan, disiplinado ang kapulisan. Gani Sir Dens, nagpasalamat ang ato ang Regional Director nga si Police Brigadier General Rico Atian Subaranan sa nahitabo nga Semana Santa, Sir Dens, kawag ito mga major untoward incidents diri sa Pro 7. O niya, gipanghinaot po sa ato Regional Director, Sir Dens, nga magpadayon pa ang commitment sa ato mga kapulisan o ilabi na sa ato ang katawhan. Kay ang mantra po sa aton Chief PNP, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. May hapon ka na itong tanan. Yes. Wala tayong oras, bigyan lang pagpadayon sa ito ang programa. Alam na itong nawahi sa pagtanaw. Doon na tayo replay ugma. Alas 9 hangtod sa alas 10 sa gabi. Kanya doon na po tayo. Katong gusto na yung mutanaw mo review sa ito ang program, pwede ninyo matanaw sa FB page, no, sa PRO7. Sir Des, na nag-birthday ron. Kisa man? Ako. Si Boy Maxoy, birthday ron. Klaro ko din mo ni birthday mo niya. Sa man na, huwag matay tungkoy lagi. Huwag ka magdagpan lagi. Sa pinangkal na lang. Huwag masa ka nag-iyon ganihan nga magpadaka. Kinahalam siya kang ingno nga birthday man nimo. Nagpahibaw lang ko nimo ganap ikay mo great line masa kay atong igir tong amigo ato ang partner mga higala sa to ang programa atong amigo sukat kani adto unya birthday niya karon no. So happy birthday niya Boy Maxoy no ato ang nag-birthday karon bisag kana ganing birthday niya sir pero ni duty gid no. Naagi siya diri sa ato ang programa wa gid mo ni naka-unique sa mga pulis no. Kay bisag birthday nimo o sa mga okasyon basta trabaho gyud. Yes, para sa bayan. O para sa bayan, bisag adlaw minatay Pasko tanan og timpong duty juga. Semana Santa duty hapon. Oh, asa. Di mo ra ba no madubling trabaho basta kana na mga okasyon. Yes, sir. Kay magbantay man. Kay kung holiday na sa civilian, full alert na sa mua. Kana, correct. Sige, so happy birthday Boy Maxoy. Happy birthday nimo diha ha. Gikan namo sa imong mga kamigo ug mga higalaan o gikan pud sa ato ang kapulisan. Okay? Wa tay kong oras may galaan lang atong mo review akong balikon ari mo sa FB page sa PRO7 o baka sa CCTN Channel 47. Wa tay kong oras kini na lang inyong ubos nga lagad Dennis Rigner Tabar ako mingon mayong hapon kanatong tanan. Next to God, next to God.